Lahat ng bayan hindi makakatayo sa sarili niyang paa, isusubsidize ng gobyerno hanggang sa makatayo siya sa sarili niyang paa. Di ba maganda ang pangako ng federalismo? So kung meron tayong pagpapahagi ng kapangyarihan ng gobyerno sa bawat estado, pagpapahagi ng pera at resources ng gobyerno sa bawat estado, meron din tayong pangalawang sa prinsipyo. Ito yung respect for all. Pagrespeto sa kasarian, paniniwala, tradisyon at kultura ng bawat isa. Aminin mo po natin, marami po talaga tayong medyo hindi maganda. Di po ba? Kasi, yung mga malls, pag nag-apply ka, at ikaw ay may, ano tawag na ito? Ayun na, Pilipinas, ayun na, magbago. Kumbong. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Sheila, kasi Sheila na lang, sabi ni Mama Dre. Hindi ko siya naman pag nag-apply po kayo, ayong lahat kay Rodrigo. hindi po kayo tatanggapin ng mga malls kasi sabi Muslim daw. Diba? Para sa tunay na pagbabago. Kaibigan sa Baseco, sabi niya, Ma'am, pag po tayo ba may magiging federal na, mawawala na po ba yung discrimination? Ito po yung pangako ng federalismo. Pagrespeto sa kasarian, paniniwala, kultura at tradisyon. Sa Davao po kasi, federalismo ay pinapraktis na doon sa Davao. Dapat Presidente Duterte ang mayor doon. na Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ang anak niya si Inday Sara. Bakit ko po nasabi? ayun na, Pilipinas, ayun na, magbago. Sarado po yung kanyang establishmento. Hawak kamay tayo Doon po sa Davao, para sa ang pagkasenso. ay may mga allowance galing sa Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. O kung sino mga taga-Davao dito sa lugar natin, talagang pinapraktis na Para natin sa ito. Meron tayong labing isang Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Meron tayong Tayong lahat kay Rodrigo. meron tayong Tausan, meron tayong Maranao, meron tayong Babuko, Manila, Bilaan, lahat po yan meron sa Davao. Pero meron po ba kayong naalala na meron nag-rally sa Davao? Wala po. Bakit? Anong sinabi ni Presidente Duterte nung siya ay mayor pa? Huwag mong dalhin ang mga kababayan mo. Magpapainit at pagsisigaw. Pumili kayo ng mapagkakatiwalaan ninyong tao. Paupuin natin dito sa konseho. Pag-usapan natin kung ano yung problema ninyo. Kasi hindi po yan nakukuha sa pagkikipagsigawan sa labas. Kung natatandaan po ninyo din, nung siya ay nanungkulan, nung siya po ay nag-take off sa Malacanang, marami pong nag-rally sa labas ng Malacanang. Kahit na pro Duterte yung mga tao yun. Pero lahat ng yun, pinapapasok niya sa Malacanang. Pinakuha niya sa kanyang mga PSG. Pinapasok niya sa Malacanang. Natuwang-tuwang po yung nag-rally kasi first time in their life, in 30 years, na lagi silang nagrarally noon. Ngayon lang, merong presidente na nagpasundo sa kanila sa PSG para papasukin sa loob. Madilim na kahapon, At first time din, mga kababayan, na ang ating mga kalista na mag-aahon sa congressional hall noong panahon ng sa Sula. piling mo. Samantalang kung panahon ng mga nakaraang administrasyon, ang mga rallyista hanggang Commonwealth lamang, hindi sila nakarating doon sa area na yun. Ayun na, Pilipinas, ayun na, magbago. At ang ating presidente, hindi siya elitista. Siya ay Hawak isang kamay